Alright. So, new connection. The Globe at Home Fiber. Okay. So, the modem natin is Huawei 5V5. So, check natin kung ano yung specs. So, basically, modem has a dual band. Tapos, meron siyang 4 na LAN port, isang telephone, tsaka isang USB port for the NAS. Di ko alam kung pwede siyang network access storage. Pero ito para sa telepono. Ito yung para sa LAN cable. Tapos, sa ito, isang port para sa phone. Isang port para sa phone. So, yung status niya, LED, medyo kakaiba to. Kasi, ano na lang, phone, LOS, LAN 1, LAN 2, telepono, ibig sabihin meron tong voice, WLAN. So, hindi na katulad ng dati na meron siyang 2.4 tsaka 5 GHz na indicator. Ito, WLAN lang, WLAN lang yung indicator if naka-on yung wireless access point. Okay, so ganun specific. So, anong included sa loob ng box is ito yung LAN cable. LAN cable. Tapos, patch cord. Di ko alam, sabi ng technician, hindi na daw sila nag-install ng knockbox or patch fiber box para kasi marami daw issue. So, ito, nasa loob lang ng kahon. So, yun, check natin. Kasi, kaka-install lang na. I-check natin. So, meron tayong laptop para ma-check yung configuration yan. So, since meron tayong modem, tapos yung laptop natin has walang LAN port, ano natin, gumamit tayo ng ganito, USB to LAN, saksak lang USB. So, ito, hindi natin gagamitin yung Wi-Fi muna. So, gamitin natin yung LAN cable na included sa kanya. Ito yung pinaka-basic yung gagawin pag na-install yung Globe Fiber niyo. So, lagay natin sa LAN 1, yellow to yellow, tapos LAN port. Yan, umilaw na siya. So, indicating good. So, meron ng internet yung laptop natin. Okay. So, dito sa laptop, pupunta tayo ng web browser. Tapos, 192.168.254.254. Once makita yan, yan na yung modem. So, makita nyo yan. Globe at Home device is Ecolife 5V5. So, Huawei 5V5 yung connection natin. So, ito yung 5V5 na modem. Basic yan. So, anong una nyong gagawin? Kasi ito, kung nakikita nyo to, na, itong QR code na to, pwede kasi i-share to yung Wi-Fi nyo dyan. So, scan lang yan. Kahit sinong bisita nyo, scan lang nila yan, makakonect nila sila dito. Tapos, once makakonect sila dito, tapos alam nila yung default password nandito yung Tattoo at Home. Tattoo at Home dito. Wala na. Pwede na silang mag-create ng kanilang Wi-Fi name tsaka access point. Para pwede silang gumamit ng internet nyo illegally or mag-create sila ng hidden. So, yun yung mga different style ng technique. Okay. So, punta muna tayo dito. First yung i-check dito sa modem, sa modem status is yung kita nyo yan.
check na natin guys. Darken. So, check natin is yung sa baba. Ito. So, basahin nyo yung dito. So, ONT. So, negative 21. So, pasok na pasok yan. Pag negative 25 above, negative 26, negative 27, dyan, magkakaroon kayo ng blinking pawn. Tapos, status is up. Check nyo lang yung ONT. Information, naka-up. Tapos, yun yung importante. Tapos, yung dalawa, yung W1 name, dapat connected yung both. Ito is para sa internet. TR069 para to sa internet. Itong VoIP para sa telephone. So, ganun yung dalawa nila. Okay. Tapos, yan. MAC address. So, dito sa user device information, dyan makikita kung ilan yung nakakonect. So, currently, meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na user. Ibig sabihin, pero hindi lahat online. So, may history to. So, isa lang yung naka-online ngayon. Ibig sabihin, itong laptop. Nakakonect siya via LAN cable. Itong LAN. Yung yellow na cable. So, ganun. Diba? Connect. So, yun. Ganun lang yun. Malaman nyo yung ilan nakakonect na device sa ano nyo. So, puntahan natin yung setup ng ano. Ganun lang yung pag-check kung ilan nakakonect yung device. So, kung another video, paano i-change yung Wi-Fi name tsaka ano dito sa modem na to is for another video. So, please do, if meron kayong na-install na bago, pa-comment naman kung anong naging experience nyo dito. So, ito lang yung QR code na pwede nilang i-share. Makaka-connect na sila sa Wi-Fi without knowing this username and password sa baba. So, ito lang yung scan nila. Gamit sila ng Viber QR code scanner. So, anything. So, ngayon, para nakakonect yung laptop natin para LAN cable. Kung sakaling makalimutan nyo yung password dito, pwede kasi yung gumamit lang kayo. Itong laptop kasi walang LAN cable, kaya gumamit tayo ng USB to LAN para makakonect yung LAN cable sa PC or sa laptop. Kasi itong laptop walang ano. By the way, if naghahanap kayo ng laptop para sa back to school, ito maganda. Asus Vivo notebook. Bali, mura lang siya. Around 25,000 pesos. 8 gigs of RAM, Ryzen 3. Sulit na siya pang school. So, meron tayong vlog niyan. Pa-like and subscribe po muna para at least aware tayo na sinusubaybayan nyo ito yung vlog. Okay? So, kung meron pa kayong katanungan regarding dito sa modem na to, pa-comment naman para alam natin kung anong gusto nyong content. Tsaka pa-like and subscribe. If nagustuhan nyo yon, yung video na to, paki-share na lang sa mga gumagamit rin ng ganitong modem sa bahay. Okay? So, this is a Asus VivoBook and a Globe at Home Fiber Unlimited. Sulit na sulit. Okay? So, yung ginagawa ko dito is kina-crush out ko to or erase ko yung ganyan para hindi makopya yung QR code dyan. So, kuha lang tayo ng printer pen. Kuha tayo ng printer pen. Ito yung isa sa security. So, crush out nyo lang para hindi na maskan. Okay? Mas dito rin, pwede nyo kasi yung i-crush out rin. Pero default yan. Okay? So, ganun. Hindi na yan masascan.
mismo. Okay? So, ganun lang yung bawal mag-share yung QR code. Pero kung meron nang nakascan, pwede na kasi silang mag-scan ulit. Okay? So, ito yung status ng portal. Siguro gagawa ko ng another video na screen lang yung ipapakita ko para mas klaro, diba? Okay. So, kung nagustuhan nyo to, pa-like and subscribe. See you.